All right, everyone's back? Here na? Here, yes, say yes, gano'n. Kunwari may energy tayo, kunwari hindi tayo namalmaan ng Lunes, gano'n. Thanks, John. Check ko mamaya after ng training natin. But welcome to Revamp Basic Work from Home Training Program, Day 2. And quick recap tayo ng mga na-discuss na natin kahapon. So, we've talked about the house rules, ano yung game plan natin for the week. We tried Unawa Sign Secure. We also practice doing our introduction. Did you guys see your homeworks? Nakita niyo yung mga homework nyo? Yes, no, maybe, I'm not sure. Nasan siya? Mga ganon. May questions ba sa homework? May S pala siya, dapat. Homeworks. May questions? Wala? Okay, perfect. So, nag-practice na kayong gumamit ng Vocaroo. I also asked you guys to think about what your greatest why is. Pros and cons of freelancing, na-discuss na rin natin kahapon. My personal journey, what is a freelancer? When is the best time to switch? Ano yung mga services na pwede nyo i-offer as a freelancer? Kaya bang kumita ng 6 to 7 figures in a month while working less? Nasagot na natin yan. What's next for day 2? So, paano nga ba yung sinasabi nilang working from home? How to start working from home? Before ang dami-dami kong ang dami-dami kong ginagawa para i-explain kung ano yung ginagawa ko para dun sa mga gustong matuto. Like all of my friends, they would pero dati kasi medyo taboo pa yung yung subject na to kasi ang akala ng mga tao kapag sinabing work from home or sa internet ang work is yung mga nagsasayaw-sayaw, alam niyo na. Narinig niyo na ba yung balitang yun before? Yes, no, maybe. I'm not sure. Sometimes, hindi, okay. Before kasi, ang interpretation ng mga tao when you say working from home is, ah, ano 'to, yung mga nagso-show, yun, for lack of better term, yung mga nagso-show, yun lang yung meron nung unang panahon. But yung sa likod ng camera taray sa likod ng camera, meron naman talagang, freelancing na. Parang ang pinakamaagap na nakita ko na nag-start was 2000 kasi 2007 ko nalaman, eh. So, around 2005 meron ng mga nagfi-freelancing. And then ang dami-daming alam mo yung ang dami-daming steps na kailangan mong daanan. Sabi ko, ano ba talaga yung pinakang 3 steps? Hindi ko sinabing 3 easy steps, 3 steps para matuto kang mag-freelancing. Number 1, you have to prepare yourself. Number 2, you have to prepare your equipment. And then number 3, you have to start learning and you have to continuously learn even if you're already earning. Now, when we talk about learning, may iba't iba kasing learning style. So let's check. Sino dito yung natututo ng pinapanood na ginagawa nung iba? Say me. Me. Ako to. I-claim nyo yan. Okay? Si Sharon, si Christine, we have JB, Baby. O talaga, lahat kayo? Seryoso ba? Okay. Sino naman dito yung, ito maganda yung example ko dito. Sino dito yung lumaki sa tiyahin, nanay, lola, sino pa ba? Lolo, tito na bungangero or bungangera. Sino dito yung lumaki sa mga ganon? Yung talagang ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Paggising mo pala, 4 AM pa lang kumakalampag na ang ngala-ngala. Gusto niyo yun? Ngala-ngala talaga. Meron ba dito? Okay? Meron? Mary Ann, saan ka? Si Naomi daw. Sa kumakalampag, nangala-ngala? Yung alam mo yung paggising mo pa lang sa umaga sasabihin na sa'yo, "Oh, maghugas ka ng pinggan."
tapos magmumumog ka pa lang, magtu-toothbrush ka, maghihilamos ka, uulitin ulit, "Uy, maghugas ka ng pinggan." Tapos alam mo yung ano, yung uupo ka pa lang, mag-uumagahan ka pa lang talaga, ire-remind ulit, "Hoy, maghugas ka ng pinggan." Meron ba dito? Okay, last but definitely not the least. Sino dito yung natututo ng ginagawa, yung nagkakamali, tapos nagkamali na, uulitin pa, just to be sure ba? Meron ba dito nun? Yung ano, yung tipong halimbawa, si Mark, 'di ka pa nakakapagsuklay, need mo na maghanap buhay. Very true. Meron ba dito yung ano, hindi mo talaga kahit 10 beses kang manood ng video, hindi mo malalaman kung paano siyang gawin unless ikaw na mismo yung gumagawa. Meron? Si Ernalyn, si Alona, si John, then si Mark din? Oh, okay. Now, there are different learning styles. And it's important to know what your learning style is because kapag pag-onboard nyo sa client at ititrain na nila kayo, they need to know ano nga ba yung learning style ninyo. Paano ko nga ba matuturuan ng ano to, combo ng visual at kinesthetic daw si Mark. Para malaman nyo guys kung ano yung learning style nyo, I'll give you guys 3 minutes para sagutan tong test na to. Sinend ko yung link dito sa dito sa chat natin. Ise-send ko rin sa Facebook Live. Si April daw kahit anong panoorin hindi daw niya maiintindihan. Send ko sa FB yung link guys nung learning style quiz. I'll give you 3 minutes to answer. 3 minutes. Tapos recap tayo pag nakita nyo na kung ano yung learning style yun. Surprisingly, akala natin madalas is visual. Ako akala ko visual akong tao. Hindi pala ako visual, kinesthetic ako. Alam mo yung nagkamali ka na, tapos uulitin mo ulit just to be sure na nagkamali ka. Yung hindi ka titigil hanggang di ka nasasaktan. Ganon. Gusto niyo yun? Yung hindi ka talaga hindi ka matututo ng hindi hindi nakakailang ulit. 2 minutes para malaman niyo yung learning style niyo. Guys, 'pag nagsasagot kayo ng mga ganitong quiz, hindi naman kayo i-ju-judge. So, ilagay niyo na lang yung talagang ginagawa niyo. Isa pang pagkakamali ko is 'pag nagsasagot ako ng ganito, siyempre nilalagay ko kung ano yung tama. Um, a lot of times, when we answer questions like this, mas maganda na kung ano talaga yung ginagawa natin. Lalo na mamaya sa DISC personality test, make sure na kung ano yung ginagawa talaga ninyo ha. Kasi mas madali mong maa-identify kung anong bagay sa'yo na work as a freelancer if you know your personality and your learning style. While you guys are answering this, let me give you a quick overview. Kapag visual learner ka, you tend to learn by looking, seeing, watching other people do it. So, yung best place for you to learn would either be via YouTube, tsaka yung mga free na websites, Udemy, HubSpot, LinkedIn Learning. Ngayon, kapag medyo kumombo ka ng visual at kinesthetic, that is the best time to find a mentor or a class na babagay sa'yo. So, kinesthetic tactile learners talagang either didiretso ka sa client or mag-enroll ka sa mga classes. Kasi ito yung mga nangangailangan ng kaunting push. Ganon. Yun naman mga auditory learners. You guys learn by listening, hearing. So halimbawa nag-play kayo ng YouTube tutorial,
Kailangan paulit-ulit, paulit-ulit ng paulit-ulit ninyong papakinggan yun kahit di kayo tumingin dun sa screen, eh. At hindi daw bungangera ang ating mga parents. Nakita lang nila bata pa lang tayo nakita na nila na ang learning style natin ay auditory, gano'n. They are doing it with all the love in the world. Yung atin namang kinesthetic, yung kinesthetic learners naman, kapag guys nag-onboarding na kayo with the clients at alam niyong kinesthetic tactile learners kayo, ang pinakang, um, best na kumbaga to build relationship na din is to let them know, "Ay client, ay ako ay kinesthetic tactile learner. So kahit magngangaw-ngaw ka diyan 10 times a day, hindi ko matututunan yung task unless bigyan mo ako ng access dun sa website or unless, mahawakan ko yung list ng ano mo, leads mo," gano'n. So, as early as discovery call siguro or interviews, sabihin niyo na kaagad sa client niyo kung ano yung learning style niyo. Kasi 'pag alam nila na alam niyo kung anong learning style niyo, it boosts, trust, ganyan. Conscious ako magsalita, nasa likod ko si Papski baka marinig na naman niyang may mali sa grammar ko. Okay, sabi ko nga, step 1, prepare yourself. This is the very first stage. I want you guys to, um decide, yung bang email na ginagamit niyo ngayon, yun ba ay yoong email na gusto ninyong gamitin for your freelancing business? Yes, no, maybe, I'm not sure. No, okay. If not, gumawa na kayo ngayon. I highly recommend that you guys, use your first name, your last name. And eto para even just for the purpose of this training, kailangan Gmail. Kailangan Gmail, please. And later on, ipapakita ko sa inyo kung bakit. I'll give you guys 1 minute to create a new Gmail. Gusto niyo yan 1 minute? Paspasin. Second, so nakapag-isip na kayo kung ito na talaga yung gagamitin yung email or mag-change kayo ng email for your freelancing business. Second is, kung nag-decide kayo na yung email nyo ngayon, ayun na yung gagamitin ninyo, um, malinis ba siya? When I say malinis, baka mamaya meron kayong 25,000 unread emails diyan. Magbago na lang kayo ng email. Unless meron kayong maghapon to sort your inbox, pwede nyo rin naman gamitin for practice, but magbago na kayo. So, ano pala 'to? Ano tawag nila do'n? Ano yung sinasabi nila pagka yung mga nagmi-meeting ng inter intervention, something? Okey na, nakapag-decide na? Okay. Now I wanna quickly show you, something. Teka, nag-iisip ako kung anong email yung puwede kong buksan ha. Sorry, wait, hold on tight. Hindi mo na isa-send, kailangan lang alam mo kung ano yung learning style mo. It's for you guys to know. Teka, may titingnan ako kung may malinis akong email ha. Wala pala akong ano, malinis na email, sandali. Teka, magbubukas ako ng email ng admins. Tingnan natin kung may malinis ang email sa kanila. Teka, siyempre nagbago ng ano. Ibig sabihin visual learner ka, Mark. Yung iba mag-ano ha, habang nagche-check ako ng puwedeng email na ipakita sa inyo, maggawa na ng email kung gagawa. Hmm, okey, wait lang. Naghahanap ako ng puwede nating gawing example na email.
Ubong-ubo pa rin ako. Ayan, gusto ko 'to. Okey, okey. Kita yung ano ko, kita yung ay parang hindi 'to yung screen na kita ninyo. Share ko 'tong isang screen. Hmm, okey. Ayan, narinig niyo na yung classmate niyo? Ay, no, 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 no. Hold on. Wait, hold on lang guys ha. Ano? Paano dadalhin? Eh, baby pasuyo nga ako, nasa training lang ako. Nasa meeting ako. Wait lang guys, sorry ha, mataas daw yung presyon nung nanay ko nagpapadala sa hospital. Babe, kaya? Kaya mo? Sorry guys, wait lang ha, hold on. Kaya? Ha? Taxi? Eh, tricycle? Guys, sorry, hold on. Wait lang ha. Hindi, carry lang, hold on. Wait lang guys ha, sorry. Give me 3 minutes. Makakakuha ang sasakyan, love? Kukuha sa sasakyan? Ay, hindi pala ako guys, sorry. Okay guys, dadalhin ko muna yung ano, dadalhin ko muna ang nanay sa hospital. Let's do this week Monday. Kasi sige, reschedule na lang tayo tomorrow. Sorry talaga guys, ha. Sorry. Sige, dadalhin ko muna ang nanay sa hospital. Let's hindi, actually may schedule pa rin naman tayo tomorrow but supposedly copywriting class level 1 kayo. Um, ano tawag nito? Sabihin ko na lang kay Coach Hila na I will take some time, oo, ng bukas ha. Thank you, I'm really sorry guys. Thank you so much. Thank you, bye. Ay 'pag may nagtanong guys, 'pag ano pa, sabi na lang ako sa Google Classroom natin ha. Sorry, thank you, bye-bye.